Hi everybody! Our knowledge sharing for today is all about the Shopee Affiliate Program. Kung isa ka po sa mga naghahanap ng way to earn extra income or possible to become your full-time business, then please stay on this video kasi this is really a good opportunity for you, actually for us, kasi napakadali lang niyang umpisahan. So disclaimer po muna that I am not from Shopee. Gusto ko lang i-share sa inyo yung opportunity na to so you are aware. Kasi alam nyo ba na isa sa mga reason kung bakit nagiging successful lang isang tao, it's because of being aware of the possibilities and opportunities available around them. And isa to sa mga opportunity na dapat alam mo. And if in case hindi mo pa alam, then let me share this to you. Before we start, here are the contents of our video for today. Just in case you would like to know a specific topic regarding the Shopee Affiliate Program, ayan po yung pagkakasunod-sunod. Pwede kayong mag-skip ng ating video so you know kung saan kayo pupunta kung meron kayong topic lang na gustong malaman about Shopee Affiliate Program. Pero kung bago pa lang kayo, you don't know anything about the Shopee Affiliate Program, then I would suggest na tapusin niyo yung video so you would have more information about it. By the way, I got these learnings by attending webinars conducted by Shopee. Yes, meron po silang mga bootcamp and webinars na pwede nyo ring attendan like me na nag-check sa kanilang Shopee Education Hub time to time. So, I would see some interesting topics na pwede ko ring i-share sa inyo. Pwede po kayong dumiretso doon if in case meron kayong doubts with the information that I am sharing. And we will be doing a Q&A type knowledge sharing para mas organize yung information. At the same time, mas marami kayong ma-absorb with this. So, define po muna natin ano ba yung affiliate. So, yung affiliate po, you're more like an independent promoter. So, kukita ka po dito ng commission by promoting a product, a services, or a shop. And once na merong ma-generate na sales, because of your efforts sa pagpo-promote or because of the activity na ginagawa mong pagpo-promote, doon ka kikita by commission. So, yung mga nakikita natin, for example, sa TikTok, sa Facebook, Instagram, nagpo-promote sila ng mga products, di ba? Tapos, meron silang binibigay na link sa inyo. At kapag ikaw ay bumili doon sa link na yon, that's the time na mag-generate ka ng iyong earnings or yung commission nga na tinatawag. So, ano naman ngayon yung Shopee Affiliate Program? Ito po ay program ng Shopee na ino-offer sa lahat na kung saan pwede po tayong kumita by promoting Shopee products or by promoting the shop na nasa Shopee. So, pwede tayong mag-apply sa kanila as affiliate, katulad nung dinefine natin kanina, ba diba? Kung saan pwede kang mag-promote, pwede ka pong mag-apply sa Shopee as affiliate. So, paano ba siya nag-work yung affiliate program ng Shopee? In 4 simple steps, ganito po siya nag-work. But later on, didiscuss pa natin siya para mas maintindihan nyo. But for now, para meron kayong overview or napipicture out nyo kung paano ito nangyayari sa Shopee, ganito po siya. So, una, kailangan maghanap ka ng product sa Shopee or shop na gusto mong i-promote and then i-generate mo lang yung link and once na merong bumili doon sa link mo, automatic you will earn a commission from those orders. And also, you can track and see kung ilang orders ba or gano'n na kadami yung commission na nakuha mo through the Shopee Affiliate Program dashboard. So, available din yan. Next is, ano nga ba ang affiliate link na yan? Since kanina nyo pa yan naririnig sa akin, affiliate link po also known as short link or custom link. It's a unique link na ginagamit ng isang affiliate. So, kung kayo ay magiging affiliate, gagamit din po kayo ng affiliate link ninyo kung saan once na kinlik ng buyer yung link na yon, it will be directed sa isang landing page kung nasaan yung product or yung shop kung saan nyo sila gustong bumili para ma-convert nyo into sales. Yun yung affiliate link. Also, the affiliate link serve as a tracker ng Shopee para makalculate nila at makita nila kung legit ba yung mga orders na pumapasok with that link. Kung hindi ba siya spam, kung hindi ba siya fraud. Doon makikita yan ng Shopee. So, they know and they can calculate accurately kung magkano ba yung kikitain na komisyon ng isang affiliate. Next is, saan at paano nakukuha ang affiliate link? Well, sobrang dali lang. All you have to do is i-open nyo yung Shopee app ninyo and then maghanap kayo ng any product or shop na gusto nyong i-promote.
And i-click nyo lang yung share icon tapos copy link. Yes, tama po kayo nang narinig. All you have to do is copy the link. Hindi nyo na po kailangan na i-convert yung link. Before kasi sa Shopee Affiliate Program, if I remember it correctly, kailangan pang i-convert yung link. But this time around, pwede na pong diretsong copy link. However, kung gusto nyo siyang i-convert para mas umikse yung link, pwede po kayong mag-convert gamit ang inyong laptop or gamit ang inyong computer. Meron po sa dashboard ng Shopee Affiliate Program wherein pwede kayong mag-convert ng link. Pero if ang gamit nyo is mobile phone yan, mga cellphones ninyo, pwede nang diretsong copy link and then i-share nyo na sa mga registered social media ninyo. Ganun lang kadaling mag-generate ng affiliate link. Isa to sa mga good news na narinig ko during the webinar kasi super dali na lang. You don't have to convert those links na. And since alam na natin ngayon kung ano ba tong Shopee Affiliate Program na to, i-motivate naman natin ang isa't isa to join and to start it. Ako kasi personally interested ako to start, kaya nga ako umattend ng webinar nila and the bootcamp nila kasi this is a good way to improve na rin yung marketing skills natin as sellers. At the same time, kikita pa tayo. So ano nga ba yung mga benefits kapag kayo ay naging isang affiliate? Una na dyan, yung low startup cost, as in low initial investment lang. It doesn't require a significant upfront investment. Yung iba nga dyan, as in wala talaga silang gagastusin. Diskarte, skills at effort lang talaga sa umpisa. Well, ganun naman talaga. Kung wala ka pang available funds, at interested ka to earn, interested ka to start your own business. Kasi for me, this is a business, a marketing business. Pwedeng-pwede mong umpisihan sa pagiging affiliate mo. Next benefit is my favorite, flexible work schedule. Since hindi ka naman employed dito, syempre, ang ibig sabihin niyan, you can dictate your own schedule when you become an affiliate. Bahala kang mag-manage ng sarili mong oras. Ibig sabihin, kung meron kang existing na negosyo, tapos meron kang spare time, or meron kang trabaho, meron kang spare time available, pwede mong gamitin yon as an affiliate since ikaw naman ang magmamanage ng sarili mong oras. Next is passive income potential. So, bakit siya passive? Kasi kahit tulog ka or nasa bakasyon ka, pwede kang kumita as long as nag-generate ng sales. Yung effort mo sa pag-promote ng mga products or shop na yan, kahit nasaan ka pa, kahit ano yung ginagawa mo, kikita ka. Next is no customer support responsibility. So, ang responsible na dyan is of course yung may-ari ng shop, ng product na iyong pinopromote. Ibig sabihin, solely focus ka lang talaga on marketing and driving sales. Also, wide product range. Ibig sabihin, hindi po kayo mauubusan ng ipopromote at pwede kayong mamili depende sa niche ninyo or depende sa target market mo. Kung meron ka ng mga existing social media account, alam mo na kung sino yung mga possible mong target audience. Halimbawa, puro mommies yan. Pwede kang mag-promote ng mga baby products, ng mga kids product, or pwede naman if ang audience mo is more on sports, then pwede kang mag-provide sa kanila ng mga sports product kasi napakadaming products available on Shopee wherein kayo po yung mamimili. So, hindi ka mauubusan ng product na ipopromote. And then last but not the least, dito sa benefit as an affiliate is the performance-based earning. Ibig sabihin po niyan, the more effort and work you do to drive sales, that means more earnings for you. Hindi po ito easy money kasi ito po ay legit na business ninyo. Kapag sinabing legit na business, meaning you have to make time, you have to make an effort para lumago. Hindi po ito yung tipo na mag-a-apply ka lang ng affiliate, post ka lang ng link tapos okay na. You have to learn kung paano ba yung effective way to market the product para makakuha kayo ng sales and then from there, doon kayo kikita ng commissions. So, I hope na motivate ko kayo kasi ako natutuwa ako with this Shopee Affiliate Program and I'm so excited na umpisahan din siya as another way to earn extra. Okay, since alam na natin yung mga benefits, ang kasunod na nasa isip natin ngayon is paano nga ba tayo pwedeng sumali sa affiliate program na to ng Shopee? So, first requirement po nila is of course, dapat meron po kayong Shopee application. If wala pa, diretso kayo sa Play Store or sa App Store, mag-download kayo doon, mag-register po kayo doon. Then, punta kayo sa Meetab. Dito sa Meetab, lalabas dyan, scroll down lang kayo yung affiliate program para makapagpa-register kayo doon or makapag-apply kayo as an affiliate.
If hanapan po kayo ng referral code, you can use my referral code here, RRMYXJJ. Once na meron na kayong account as affiliate, then make sure naman na i-register or i-add ninyo yung mga social media accounts na gagamitin ninyo. Like for example, yung TikTok nyo, yung Instagram nyo, YouTube nyo, Facebook account nyo na gagamitin sa pagpapromote ng product, services, or shop as a Shopee affiliate. Kasi kapag hindi nyo yan inad, possible na matag as not eligible yung mga earnings ninyo kasi hindi registered yung source kung saan galing yung sales. Kaya make sure na lahat ng gagamitin yung social media accounts sa pagpapromote added yan sa inyong affiliate account sa Shopee. Okay po. Next na requirement nila, you have to set up your CBank account para lahat ng earnings ninyo 2,000 pataas dyan po papasok. Yung CBank is a digital bank na pwede nyong i-set up online. All you have to do is mag-download din po kayo ng CBank sa Play Store or sa App Store. Ang kailangan nyo lang doon is valid ID and then fill out nyo lang lahat ng information na hinihingi. Hindi ko na po dito ipapakita sa inyo since very basic lang naman yung information doon. Pangalan ninyo, address ninyo, upload kayo ng valid ID, mag-selfie kayo, ganun lang. Para lang makapag-set up kayo ng inyong CBank account. Kasi yan yung magiging primary account nyo as an affiliate. Whenever you earn 2,000 up, dyan po papasok. Paano naman ngayon kung ang earnings ko is below 2,000? Then, papasok po yan sa inyong Shopee Pay account na dapat verified. To verify your Shopee Pay account, click nyo lang yung Shopee Pay and then sundan nyo lang din yung instruction. Ganun din siya halos. Same lang, kailangan nyo lang mag-provide ng ID, mag-provide ng information na hinihingi sa inyo. And then within 2 business days, i-inform kayo ng Shopee once approved po yan. Take note lang na kailangan yung mga address na nilalagay nyo dyan sa inyong mga accounts are the same kung ano yung nasa IDs nyo or else marireject yan ni Shopee and kailangan nyo siyang itama. Para maiwasan nyo na yung hassle, kailangan pare-parehas po yung information para mas mabilis yung approval. Last but not the least is the tax information. If available lang naman, upload nyo na rin po yan diretso sa inyong affiliate account. So question, meron bang number of follower requirement para kayo maging affiliate ng Shopee? So the answer is no requirement on followers. So wala na po yung requirement na yon tulad dati. Currently, with their Shopee affiliate program, hindi nyo kailangan ng any number of followers. Next question, mandatory ba to register in BIR to become an affiliate? For now, good news po na hindi pa siya mandatory. So kahit hindi ka po BIR registered, pwede kang maging affiliate sa Shopee. If that's the case na hindi ka pa BIR registered, leave it blank lang yung mga tax information. So lagay mo lang dun yung NA, not applicable. Also, I would like to share with you yung what not to do as an affiliate since isa to sa mga topic na diniscuss during the bootcamp. So una, wag po kayong mag-purchase gamit ang inyong own affiliate link. Kasi fraud yon. Hindi po pwede na nag-post ako ng sarili kong link tapos dun din ako bibili. Madedetect yun ng Shopee as a fraud transaction. So para maiwasan natin na magkaroon ng penalty or maban as an affiliate, iwasan natin yung pag-purchase ng product sa sarili nating affiliate link. And then share your affiliate links to your registered social media accounts only. Tulad nung nabanggit ko kanina, make sure na registered lahat ng social media accounts kung saan kayo magpo-promote para hindi po ma-hold yung commission nyo or matag as a fraud transaction ulit. Okay? Next is having a multiple Shopee affiliate accounts is not allowed. Since tayo ay magsasubmit ng IDs natin, syempre, per affiliate, isang account lang din yun. Hindi pwedeng multiple accounts. Iwasan din po natin ng spamming. According to the webinar that I attended, maximum of 30 times lang pwede po tayong mag-post per day. Kasi pag more than 30 times na parang matatag na siya as spamming. So, huwag natin siyang gawin. And iwasan din po natin yung clickbait, yung magpo-post tayo ng content tapos hindi naman match dun sa product na pinopromote natin. Hindi siya maganda kasi false advertisement po yun. Huwag natin gawing practice yun.
Kung ginagawa ng iba yon, tayo, ibahin natin yung strategy natin. Kasi for sure ako, there's a creative way kung paano tayo makakapag-drive sales without doing that kind of misinformation or misleading people. Punta na tayo ngayon sa exciting part, which is usapang komisyon or sweldo ng isang Shopee affiliate. Meron po tayong dalawang types ng commission as affiliate. Una dyan yung Shopee commission. Itong commission na to, ang nagbibigay nito is si Shopee mismo. And then the another type is the seller commission or also known as commission extra. Ito namang commission na po ito ay nanggagaling sa seller, which is mas malaki compare sa Shopee commission kasi ang seller commission po wala siyang cap. So question, magkano ba ang Shopee commission rates? Gumawa ako ng table dito para mas madali nating sundan. As you can see, may nakalagay dito na direct orders tsaka indirect orders. Anong ibig sabihin ng direct orders? Ibig sabihin ng direct orders, yung buyer na nag-click sa link mo, bumili po siya ng product na pinopromote mo. E paano naman kung ibang product yung binili ng buyer mo pero under the same shop? Counted pa rin yon as direct order. Ano naman ang ibig sabihin kapag indirect order? Ang ibig sabihin kapag indirect order, ito yung kinlik ni buyer, yung affiliate link mo, pero ang ending sa ibang shop pa rin siya bumili. So, hindi niya binili yung product or hindi siya bumili sa shop na pinopromote mo. So, kapag ganun yung scenario, matatag yun as indirect orders. And then dito, makikita nyo yung percentage ng commission. Kapag new Shopee buyers, ibig sabihin first time niyang bibili sa Shopee. Kapag direct orders yun or indirect orders, makakakuha kayo ng 12% commission rate. Pero kapag existing Shopee buyers na siya, for direct orders, 10%. And then kapag indirect orders, 1%. Take note lang na ang maximum commission na pwede nyong makuha per order is 40 pesos. Also, take note na dapat si buyer mag-check out within 7 days from the last touch ng inyong affiliate link. Kasi after 7 days, hindi na makikredit yung commission sa inyo. Kapag nag-check out sila from the 8th day, kung kailan nila pinlik yung link nyo, hindi na siya qualified for commission rates. Para mas maintindihan natin, gumawa po ako dito ng commission rate computation. This will apply for a direct orders at 10% since existing buyer yung nasa sample natin. Product is facial cleanser. Ang price niya sa Shopee is 565 pesos. Let's say for example, yung buyer natin na nag-click sa ating affiliate link, bumili siya ng isang facial cleanser worth 565 pesos. Magkano ngayon yung commission rate na makukuha mo as an affiliate? So 10% of 565 pesos is 56.50. However, since meron nga siyang cap, tulad nung nabanggit ko kanina, ang commission po na makukuha nyo is 40 pesos. Yung commission will be computed per order. So, kahit umabot pa ng 5,000 pesos plus yung chinek out ng inyong buyer, as long as isang order lang yon, ang maximum commission lang na pwede nyong makuha is 40 pesos. Siguro iniisip nyo ang liit naman, huwag kayong mag-alala kasi meron pa tayong commission extra which is on top of this Shopee commission rates. Yun yung mas malaki. Doon kayo mas malaking kikita if you are seriously wanted to become an affiliate. Next is, magkano naman ang seller commission rates? Ito yung sinasabi ko sa inyong also known as commission extra. Dito sa commission extra, isa lang yung order type. Wala ditong indirect orders. So, with the new policy na nilabas ng Shopee, yung commission extra will only applicable para sa mga direct orders at ang percentage niyan is depende kung magkano ang ino-offer ng seller. So, pag sinabi nila na 50% din yung makukuha ninyo at no cap. Kaya mas malaki talaga yung commission extra kasi wala siyang cap. Unlike the Shopee commission rate na na-discuss natin kanina na ang maximum lang na makukuha nyo per order is 40 pesos. So, dito sa direct order, same rule lang din naman. Kahit na ibang product yung i-check out ng inyong buyer as long as sa the same shop na inyong pinopromote, counted siya as direct orders.
Ito naman yung sample ng commission extra computation. As you can see dito sa ating left side, ito yung sa computation ng Shopee commission rate, which is na-discuss na natin kanina. So mag-focus tayo ngayon dito sa commission extra, which is at the right side. Ang cost ng ating item, itong damit na to is 300 pesos. And makakakuha tayo ng 10% Shopee commission rate para sa mga existing buyer with direct orders. Guys, direct orders sa pinag-uusapan natin ha. At 10% ng 300 is 30 pesos. Then, makikita nyo dito, merong additional 150 pesos na commission extra. Bakit siya 150 pesos? Kasi, ang ino-offer ng seller sa inyo kapag kayo ay naka-generate ng sales out of your affiliate link at pagpopromote ninyo, magkakaroon kayo ng 50% commission extra. Ang 50% ng 300 ay 150 pesos. Kaya in total, ang makukuha nyo from Shopee commission rate plus seller commission rate, which is the commission extra, 180 pesos total earnings kapag kayo ay nakapag-generate ng sales. Remind ko lang din kayo, when it comes to commission extra, meron po yung mga deadlines na sineset ang seller. So, for example, ako seller, lalagyan ko ng 30% commission extra offering yung mga products ko. And that will start from January until June lang. So, meron akong validity period. So, ibig sabihin, kayo din, as an affiliate, kailangan alam nyo kung kailan din kayo magpo-promote kasi meron mga deadlines yan para mag-qualify yung mga sales na na-generate through your affiliate link. That's it for our knowledge sharing for today, guys. Thank you so much. I hope meron po kayong natutunan. If meron kayong natutunan, my usual request to you is to share it with people na kakilala nyo. Kasi you never know, baka yan din yung hinihintay nilang information for them to do a side hustle or maybe a full-time business, diba? So, thank you so much and don't forget to like, subscribe, comment kayo if meron kayong mga suggested topic and see you sa ating next knowledge sharing. Bye!